So, Lear Alas na C10. ito, Uncle. Oh, yes. Lear C10. Gusto mo bang kami magtanong sa'yo o ikaw ang ikaw ang magtanong sa amin? Hindi, nakikinig lang naman sana ako sa inyo. Pero pwede naman magtanong. So, Si kami Lears. magtatanong sa'yo, bro. Ito yata yung yung tumakbo nung nakaraan, yung magdidebate na sana kaso may tumawag. May tumawag. Itatanong na lang ako. So ba yan, brother? Yung may tumawag. Tapos di na natuloy yung debate. Uncle Boy. Ayun, siya yun. Tanong? Siya nga yun. Uncle Boy. By the way, bro, ikaw yung nagtanong na dun sa supot-supot, no? Yung ang Diyos nyo supot. Di ba ikaw ba yun, bro? Yung kung support ka pa? Anong tanong ko? Hindi, bro. Yung, Siya nga yan, yung blinasphemy mo ang Panginoong Jesucristo. Ikaw ba yun? Ha? Yung ano yung tanong ko? nagpapakilala ang Kristiyano, mag-meet ka muna, ipapaalala ko sa iyo. Nagpapakilala ang Kristiyano pero blinastos ang pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Ang sabi mo ganito, so si Kristo nung pinanganak, supot pa. So ang Diyos nyo, supot nung pinanganak. So binastos mo po ang pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Bakit po? Okay na yan, huwag ka na umiyak. Sige na. Hindi po kami umiyak, hindi po ganun ang pag-iyak. Ito po ay pagsaway. Tinatanong namin kayo ng maayos. Pero ang reply nyo, pamimiloso pong tasyo, pangkanto. Ganyan ba talaga pag-ugali yung mga iglot? Hindi mo ba yan pagsisisihan, bro? Yung ginawa mong kabastusan, hindi mo yan pagsisisihan? Kasi kaluluwa mo yan, bro. Pag namatay ka, madiretso ka sa impyerno. Pag hindi mo yan pinagsisihan. May chance kang madiretso sa impyerno. Tanong Teka lang, Brother Benedict. Bro, may chance kang madiretso sa impyerno. Pag hindi mo yan pinagsisihan. Yung ginawa mo. Hindi na magtanong. Parang hindi ka narinig, bro, Uncle Boy, Last Parang chance. pumasok sa tenga, lumabas sa kabilang tenga. O, ganun na. Ayan, narinig niya. Wala naman yan, mga bro. Kasi mga bro, itong sailors bahala na si Kristo yung insultuhin. Huwag lang Felix Manalo. Kasi ang ininsulto mo, bro, nagpapakilala kang Kristiyano, si Kristo mismo ang ininsulto mo. At kami po, ang tunay na Kristiyano, ay nasasaktan kami sa pangiinsultong ginawa ng Iglesia ni Kristo na kami miyembro ng Iglesia ni Kristo na nagpapakilala kay Kristo pero binastos po ang pangalan ni Kristo. Binastos mo ang pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Bakit mo yung ginawa? Pagsisihan mo yan, bro. Pagsisihan mo yan, bro, no? Baka mamaya mabangga ka, kung ano man mangyari sa'yo, wag naman sana. Pag hindi mo yan pinagsisihan, nagsabi na ako sa iyo, ewan ko na lang. Hindi po maganda yung ginagawa mo. Kung ako sa iyo, bro, magsisi ka na lang. Mabaka na lang, ayaw naming madamay sa mga pinagagagawa mong kasalanan. Wala kaming... Ito si Forever, ano rin yan Si Forever, ayun sa rin yan. Makulit din yan sa comment section Sino yung... Bakit gumagamit kayo ng mga picture ng babae? Hindi naman kayo kilala. Bakit ka nagtatago forever yung sa palda ng babae na hindi mo naman kakilala? Ayan! Diba? Kawawa naman yung dami account na yan. Kawawa naman yung picture ng babae. Nadamay pa yung picture, no? Oo. Mamaya manarantado sila dito, tapos yung babae yung hanapin. Mute natin si Lersky. No? Si Lersky na isang iglesia ni Kristo. Binastos po si Idol Kristo. ko yan. Tennis player yan, idol ko. Bakit ganun? So nagtago ka sa palda ng isang tennis player, bro? Hindi, nilalagay ko lang ang, siyempre, kahit sa Facebook man, kapag meron kang iniidolo, pinupost mo. Idol pala to. Bakit hindi mo nilagay yung pangalan na nilagay mo forever yan? Hindi, kasi, ako yun. Nagtago ka nga sa palda. Ngayon nandun na lang, bro. No? Idolater. So, anong church mo, bro? Tapos topic tayo. Yan na natin yan. Ayun siya to yan. Anong church mo, bro? Tunay na pangalan mo ba yung Boy Letra? Yan ang tunay na titulo ko, bro. Hindi, pangalan. Ang titulo ko rin Forever. Titulo ko yan. Walang ibang may-ari niyan. Forever yan. Yung mukha na ginamit mo, hindi naman ikaw yan. Kilala na si Boy Letra dati pa. At kilala yung totoong titulo ko pangalan na yan. yan, bro. May channel yan, official yan. Wala akong ibang pinagtataguan, hindi ako nagtatago sa ibang katauhan. Ikaw, tennis player. Ano yun?
By the way, anong church mo, bro? Saan ka ba nag-umpisa, boy, Petra? Di ba, boy, Tinatanong ka ano iglesia mo, bro? Tinatanong kita, bro, kung ano ang iglesia mo. Ayun si Hindi. Batik. Doon tayo sa pangalan, doon sa boy letter. Umute ka muna. Ulitin ko. Tinatanong kita Kilala ko yun, Uncle. Ayun si doon yan. sa iglesia mo, bakit hindi mo yun masabi? Nahihiya ka ba? Kami ay mga Katoliko. Ikaw, anong church mo? Ako'y kaanib sa iglesia ni Cristo. O, tayo babalik ko yung tanong. Bakit? Bakit malantong yung boses mo? By the way, anong tanong mo? Biblical tayo. Biblical tayo. Hindi. Doon muna tayo. Hindi. Yung boses mo, bro, feminine eh. Pero sige, anong tanong mo? Anong tanong mo? Pangalan mo. Bro, wag ka na makipag-asaran kasi maasar ka lang sa akin. Anong tanong mo? Magtanong ka biblical. Ang hirap mong kausap, bro, ka mo. Bakit kaya ang hirap niyong kausap? Bakit ang hirap mong kausap, bro? Simple lang naman eh, ang hirap mong kausap. Tapos sasabihin niyo na naman, minumute ako. Ang bihira naman to. Pagkakataon Kailan nga kaya titino, bro? Tatanda ka na lang dito sa TikTok, forever yan ka pa rin eh, hindi ka na magbabago. Bumaba ka na lang, bro. Ayaw na, hindi kami babysitter. Pambihira kayo, hindi kami babysitter. Kasi bastos pababayin niya yan. Madadamay pa tayo sa blasphemy ginagawa niyan. Blasphemy yan eh. Ito si Lee RC. Mantakin mo, ginamit niya ang pangalan ng ating Panginoong Jesucristo sa mga biro-biro, sa mga insulto-insulto. Pagsisihan mo yan. Ngayon, pag hindi mo yung pinagsisihan, bahala ka. Ganun lang naman yan. No? Bakit tayo? Di forever yan, ang hirap kausap eh, no? Pambira, tinatanong mo pa lang kung anong church, parang babae. Binulag Hindi makausap na matino. Kalalaking tao eh. Ay nako. Balita ko, bawal binabae sa inyo. Bakit nandyan to si ano? Baka ko. Si forever yan. Baka ko yan, bro. Baka gusto niyang maging babae. Kaya babae yung kanyang profile. Tapos lagi nyo sinasabi sa Catholic Church, maraming bakla eh. Tingnan nyo muna yung sarili nyo. Sa amin, kahit maraming bakla, mga disente. Di ba? Oo. Si Warrior, inubo. Pero ba't inubo ka? Sila is... Sila is... Bumaba ka na lang, layers. Blasphemy ka eh. Yan ka na lang sa baba. Brother Warriors, anong topic natin Uncle ngayon? Boy, di mo ba ako i-congratulate? Ay. Maganda yung pamimigay ko. Oo nga pala. Topic Nga mo pala, ngayon, Brother bakit iba na naman ang picture niya? Yeah, Bakit? ang topic namin, bro. Ang Yes. topic namin dito, kasangkapan ng Diablo, halos lahat ng manggagawa kinasangkapan ng Diablo. Eranio Manalo, former Nako. executive minister. Parang Warrior, gusto ko balik na ka sa stop. Catholic, bro. Parang Warrior. gusto ko ng labanan yung may video, yung sinasabi nyo, yung may video. O sige, Balikan na sa Catholic. Ano, round 2? Hindi ka naman pinipigilan naman. May video. So sige. Yan ang gusto ko kay Warrior. Ako bilib talaga ako sa tao na to. Sa lahat ng Parang ngayon si gusto ko ng palagan yan, ah. papalag talaga to, no? Yan ang gusto. Papalagan Warrior mo talaga. naman. Warrior. Warrior, pwede no? ba ako magtanong sa'yo, Brother Warrior? Yes. Nung sinabi ni Eranio Manalo na halos lahat ay kinasangkapan ng Diablo, halos lahat ng manggagawa at nagkaya sa manggagawa at ministro, sabi niya. So ang question dito, bro, anong sabi ni Eranio Manalo? Halos lahat kinasangkapan ng Diablo o lahat? Hindi kasi totoo yan, Brad, eh. Alam mo bakit? Ay, nako. Nakakantok. Mabiling bugtong hininga mo. Ang lalim, ha? Ang So, ibig sabihin, Bugtong hininga mo, ha? sinungaling pa si Iranyo, bro. Kasi hindi raw totoo yung sinabi niya. Alam mo, napapabugtong hininga ka na lang. Uncle, simple lang naman yung tanong natin sa kaibigan nating si Warrior. Kung ang kinasangkapan ba ng Diablo ayon kay Eranio Manalo, yan ba'y halos lahat? Sabi ni Eranio Manalo, halos lahat. Anong sabi niya? Ano lang, categorical, ha? Halos lahat ba kinasangkapan ng Diablo o lahat? Warrior, pakisagot, bro. Debate na lang kayo ni Warrior, bro.
Di ba? So, okay na to bro eh. Maganda tong ano eh. Para Ay, ayaw ito mo. bumaba. Bumaba. Si Ayaw mo, ha? Wario. By the way, ito Kuya Rem. may ibibigay ako, may itataya akong doktrina. Tapos ano kayo? Debate tayo. Ang itataya akong doktrina ay yung tinatawag na intercession with the saints. Especially kay Mother Mary. Kasi kami lang naman ang gumagawa niyan eh. Yung iba kasi hindi alam yan, hindi kasi nila nagbabasa ng Bible. Gamit po ang Biblia, letra por letra. So taas po yung kamay po ng pwede pong lumaban. Sino yung akit dito sa taas? Magbigay na kayo ng topic. Ang dami nyo dyan, oh. O magbotohan na kayo. O panlaban nyo dyan sa mga Katolik. Labanan nyo na kami ng debate kasi kami naman yung tunay na iglesia na tinatag ng ating Panginoong Jesucristo. Kayo naman yung mga peke. Hindi lumaban na lang kayo ng debate. Di ba? Si Jay daw po. Buti na natin. Lalaban si Jay. Ayan, may akyat daw. Halika dito, Jen. Meron ba? Patunayan Meron daw mo na ang lalaban? century 2 na ay hindi sa Sige ha. Diyos. Wait lang, Uncle. Babasahan Sorry, natin ang bigay rules muna and natin kay regulation. Uncle Boy. Kasi Uncle Boy muna, mga bro. Sige, paakyat. Akyat muna kayo, guys. Oh, yan. O game, si manuscript daw, pakitin nyo na para magkaalaman na dito. Akyat, isa. Yung matapang ha, yung magaling ha. Mamaya Ako, naman, walang alam sa Biblia yan. No? Eh ang Catholic Church po ang pinakamagaling po sa pagdating sa Biblia. Kami po ang pinaka number 1, no? Wala pong makakatalo sa amin pagdating sa Biblia, no? So akyat, ito si Jay, pakitin natin. Basahin na natin ng rules and regulation. Anong paksa? Magbigay kayo. Gusto nyo pagsabayin na natin yung dinuguan at saka ribulto. Eh, isa-isa lang. Mahihirapan yan. One time na, pagsabayin na natin eh. Mahirapan yan. Nga lang yan sa Hirapan akin. sila, Uncle. Pabilis ako sa Mahirapan bigas. yan. Partida. Dito nga lang sa comment section, di na magkanta ugaga eh, na kinakabahan na eh. Ito pa sa debate, tas dalawang topic para mahirapan yan. Letra po letra yan sa dugo eh. Tsaka sa ribulto sa akin. Letra Baka po ano, letra. Ano dapat? Baka habang pinag-uusapan natin yung pagkain ng dugo, Uncle, yung ilong nila nagduduguan na. Di na maintindihan. Ayun. Nako. Gagamitin pa, libitin. Nosebleed, no? Tapos didiretso. Ayun pa yung ginamit, no? Hindi mo naintindihan yung Levitico 17, bro. Akit ka na lang dito para magkaalaman natin kung ano yung pagkakaunawa mo dyan sa Ket na. Kasi matagal na namin sinagot yan, bro. Hindi yan first time. Magkaalaman na dito kung sino magaling sa Biblia, no? Kaso Wala mukhang na. natakot eh. Mukhang naduwag. Asif, ano Ba kayo? na? Topic dito, ikaw mamili. Nag-i-spam Ikaw ang sila, mamili Uncle, ng no? topic. Nag-i-spam Ano ba? sila ng Ribulto? talata. Sige, kahit ano nila. Jay, Spam ng anong talata topic? eh. Akyat ka dito. Ayun naman nung lalaban sa amin dito. Ang dami-dami nyo dyan, oh. Wala ba kahit isa man lang dyan? Dami-dami nyo. Pambihira, ano ba itong mga protestante na to? Kala ko magagaling sa Biblia. Protesta kayo ng protesta, wala naman pala kayong alam sa Biblia. Anong pinoprotesta nyo? Di ba? Akyat na. Ay, Salita ka daw ng topic, Uncle Boy. bakit ayaw sa Topic nga, matutunayan ko na pwede nang kainin ang dugo ng mga Kristiyano. Dugo ng hayop ng mga Kristiyano. Lulutuin ha, hindi kakainin hilaw. O kaya kung gusto mo, ribulto. Ribulto ba gusto nyo? Special request. So sige, ribulto. Kung gusto nyo ba, Akyat ka na, Rosario. Jay. Ano ba? Wala palang papalag eh. Wala, naduduwag na si Jay. Naihi na sa short eh. Ano ba yan? Nakabado naman itong mga to. Ito si Extra Rice, hindi rin naakyat. Paano yung comment? Lugi kayo, kami nagsasalita kami, kayo comment lang. Labanan nyo kami dito, bigyan namin kayo ng oras. O, sige. O. Pag na-meet Nasa kayo, comment inutil lang. na kayo niyan. Ganito So, ha, lang magaling. 12 minutes kayo, 10 minutes lang ako. O, may additional 2 minutes na kayo. Tapos pag magtatanong kayo, may additional 2 minutes din.
Puro additional, puro privilege ang ibibigay namin sa inyo. Lumaban lang kayo sa amin. No, katunayan nyo nga, hindi yun comment kayo ng comment. Yung sama ng loob nyo dyan, huwag nyo nandalhin sa kakadot-dot nyo kasi hindi makakapagpatunay yan pagbibigay nyo lang ng talata dahil Kahit na-explain sino, namin yan. Inip na ako. Meron tayo 60,000 live viewers, oh. Wala bang isa dyan na ano na Dapat yung 100%? So mag-invite kami ha. Eto, in-invite ko si Bongbong Marcos. Oh, dito pa rin presidente natin, no? si Presidente. Hello. Pati presidente nanonood na rin. Si Rayu. Oh, yes, shout out kay Brother Jodit. Kay Brother Jeff, kay Johan. Nag-invite din po kami. Shout out kay China Lex. Shout out kay Michael Place. Invite. Yan, si Lanting. Shout out. Invite. So, mag-invite na lang kami, no? Si ano ba to? Donsky. Yan, nag-invite kami. Yes, bro, eh. Nunez. Si Das. Wala ba? MCGI o ING. Isang gitarist, parang akit. Isang gitarist, bro, eh. Jay, akit ka na, Jay. Lalaban na Sabi ni Pongs. papatunayan ko na ang dugo ng hayop, pwede nang ulamin yan. Pwede nang kainin ng mga Kristiyano yan. Gawing dinuguan yan. Betamax. Letra por letra sa Biblia. Biblia lang eh. Bible alone kayo eh. Hindi na nga kami Bible alone. So, dito Lawrence. Yan. Welcome kay Lawrence. Kay Mika. Akyat ka, Mika. Yan, o. Paano ba sabihin mo na po bakit pwede kainin? Kaya nga akyat kayo dito para ma-explain namin. Hindi naman namin kayo aawain. Baka iniisip niyo aawain namin kayo. Hindi kami mga aaway dito sa naman. Oo. Ano? Kaya namin kayo pinaakyat dito para maluwag kayo makapagtanong sa amin dahil hindi kami nag-entertain ng question dyan sa baba. Diba? Lahat ng tanong pwede nyong itanong sa amin. Unlimited question. Lahat. Kahit tanong gusto nyong itanong. Wag lang ang birthday ko. Yan. Si AJ Summer, Uncle. Ito, AJ. Katoliko pala to si AJ. Oo, nakalimutan. Yeah. Si Lawrence, anong religion mo? Hindi. Lawrence? Hay, nainip na ako. Baba muna kita. So, ito sa mga gusto umakyat. Guys, pasensya na ha. Dito mga Katoliko, guys. Magpapakyat naman kami. Kaso ang problema lang natin, magtitira lang tayo ng slot para sa mga kaibigan nating protestante, no? Kagaya ng mga INC, no? So, Uncle, drop nyo daw yung yung YT channel nyo. Boy Letra po, search nyo. Oo. So, doon, no? Pwede po kayong manood. Yan. Ito si Jay umakyat na, may nag-last love na. So congrats, meron ng representative sa baba. Si Jay, oh. Anong church mo, Brother Jay? Baka, tanong natin. Para masimula na po natin ng maayos po na debate. Brother Jay. Nako, intro pa lang. Ito yung nagsabi kanina, siya yung representative sa baba na pwedeng humarap sa atin na debate. Si Jay, ayan. Oh. Brother Jay. Yes po. Yun, nagsalita na. Anong church mo, brother? Para makapag-start na tayo. Tsaka anong bang paksa na pinaka-gustong gusto mo? No comment ako sa religion. Ano po pang pinaglalaban? Ano bang pinaglaban? Kanina ka pa nasa baba, hindi mo alam yung pinaglalaban namin. Ang pinaglalaban namin ng Roman Catholic Church, ito ang iglesia tinatag ni Kristo at karapatan niyong malaman ng lahat ng tao yun. Tsaka ang pinaglalaban namin, bro, is hindi kayo nakapag-aral patungkol sa religion, bro. Isa sa pinaglalaban namin. Kanina ka pa nanonood yun, hindi mo alam ang pinaglalaban namin. Ang pinaglalaban namin, ang relihiyon ng Catholic Church, tinatag ni Kristo, hindi ang aming mga sarili, kung hindi ang aming church. Ngayon, anong church mo, bro? Kanina sabi mo that may ikaw yung lalaban, debate, magtatanong ka pa ng paksa. O ito yung mga paksa, sasabihin ko sa'yo ha. O ang dugo, pwede nang kainin ng mga Kristiyano, pwede nang ulamin yung mga dugo ng hayop na yan. Pwede nang yan lutuin. Diba, kagaya ng karne. Lulutuin muna, huwag mo kakainin hilaw. Hindi naman naka-address yun dyan natin kakain ng hilaw.
sa tiyan natin, di ba? Tsaka dapat malinis, ma-purify, maluto. Pangalawa, ano pa ba? O yung rebulto, dapat po ang isang tunay na Kristiyano may mga banal na rebulto. Pagsasamba kay Kristo, dapat luluhod sa harapan ng rebulto ni Kristo. Ano pa ba? Yung Trinity. Ayan po ang tunay na Diyos, no? Isang Diyos at tatlo ang persona ng Diyos. O ano pa? Ang dami pong paksa. Si Santa Maria po ay walang bahid kasalanan mula pa sa sinapupunan ng kanyang nanay hanggang sa may akyat sa langit, Immaculate Conception. Madami po kaming talata, marami kaming paksa bro, hindi kami 25 doctrine lang Meron pa nga mga theological opinion, kagaya ng Coredemptrix. O kaya si Santa Maria ay pinili ng Diyos para maging kasangkapan sa pagliligtas ni Kristo sa buong mundo. Ang daming paksa bro. Para kaso kala ko si Jay. Ano Jay? Ala na? Bigyan kita ng 10 seconds bro ha. Pili ka ng paksa tapos pag hindi, hanap kami ng iba kasi wasting time no. So bilangan kita ng 10. 1, 5 na lang. Mag-open mic ka bro. Ito yung mic i-click mo yung logo mo. Tapos pindutin mo yung mic icon. Okay? 2. Hello. Lalaban ka ba ng debate? 3. Hindi po naglalaban ng debate. Magtatanong lang po. Mike. Magtanong ka, ibigay mo muna yung church mo bro. Anong church mo? Wala pong church. Kinakaaniban. Wala pong church. Naniniwala ka ba na Diyos si Kristo? Maybe. Hindi. Maybe. Maybe this time. Pero Kanta ba yan? mapapatunayan nyo ba na hello? Hello. Sa Rebulto. Nagre-record Kaya nga ano nga church mo bro? Kaya kung naniniwala ka ba na Diyos si Kristo? Yes or no? Ba't nagtatanong kayo sa akin, di ba? Kasi bro, kaya kami nagtatanong, kaya para may pagkakakilanlan ka man lang, di naman namin hihingin yung pangalan at address mo, at least yung paniniwala mo man lang. Kaya po namin ikaw tinatanong po, hindi po dahil artista ka, para malaman lang namin yung pagkakakilanlan ng paniniwala mo. Ulitin ko yung tanong, naniniwala ka ba na Diyos si Kristo? Ay, nagre-record. So tingin ko bro, iglesia, para man nakasulat sa tarpaulin nyo. Sa tarpaulin nyo, ikinararangal ko na ako'y iglesia ni Kristo. Ikinahihiya pala, pambihira. By the way, ano bro? Sa ano po, topic nyo na lang yung sa Iglesia ni Kristo ka ba bro? Di naman namin nahihingin yung address mo, tsaka full name mo. Secret. Sige, baba ka lang sige, scroll up ka muna bro at pasyal ka muna. Pasyal. Mga Catholic po kami, hindi po kami mga MCGI. Yung mga MCGI po, wala pong katama-tama sa MCGI, no? Kaya hindi po kami MCGI, no? Kailan Si lang John ito sumikat? Benedict Balas. Magbasa kayo sa Bible. Tagal namin nagbabasa ng Bible, bro. Akyat ka rito para makita natin kung ikaw mismo nagbabasa ng Biblia. Kasabi mo si Benedict Ben, bro. Si John Ben. I think, nasa taas. John Benedict, anong religion mo, bro? John Benedict? John Benedict. Last call, bro. Anong religion mo? Wala. Sige, baba mo na natin. Nakita ko. Kaya pa nakabang yun. Kariri ko eh. Sa Rebulto kayo, sumasamba. So yan, no? Sa Rebulto raw kayo sumasamba. Kung nyo kami itulad sa inyo, no? Kayo sumasamba kay Felix Manalo. Si Ivo? Meron bang Ivo? Papakitin daw si Ivo para ano? Takot umakyat nga. Ilang beses kong in-invite. Dali na tingnan yun. mo. Tayong dalawa. Tingnan nyo to ha. Pag na-mute ko yan, halimbawa ngayon, kagaya niyan, muted na. So, anong gagawin niyan? Sa takot niyan, imbis na umakyat, pasyal na lang siya sa iba. Kasi kinakabahan umakyat eh.
Aalis yan. Kahit Muted na anong eh. paksa po, pwede dito. No? Akyat lang. So ayan, no? Ribulto na naman ba? Papatunayan ko na ang tunay na Kristiyano dapat sumasamba sa harapan ng isang ribulto ni Kristo. Ayan. Sabi ni Ria, letra bro. por letra. Bro, sabi ni Ria, wala naman daw ribulto si Felix Manalo. Nako po, huli ka na sa balita para ka natutulog sa pansitan. Tagal Yeah. na. Hindi mo alam na may ribulto si Felix Manalo, anak ng kago. Batay sa Biblia po, letra por letra. Mag-usap-usap kayo sa mga nasa baba, tas pakyat kayo ng isa. Representative nyo. O yan. Ano? Just me. Sabihin nyo, hindi ribulto yan. Ano yan? Drenowing yan. Hindi yan inukit. Drenowing. Hindi, lahat ng imahe, masama yan sa kanila. Dapat lahat ng imahe, wala kayo niyan. Diba? Either inukit yan, o painting yan, o picture yan, dapat wala kayo. Yung sa atin nga, imahe ng Diyos eh. Tapos sasabihin masama. Ano yan? Imahe ng sugo. Diba? Ano, Sugo. Oo nga, no, sabi nila bawal ang rebulto. Bakit may rebulto si si Felix Manalo? Tanso pa. Ang ganda, di ba? Kapatid naman siya, yung Mortal at Pestle, ang ganda, dikdikin ng paminta. So Angkel, magkano tayo? Sampay ng ribulto ng huling subo. Eto si Joshua. Eto. Mag-invite tayo si Mainto. Si Rahas. Jerry Rahas. Okay, So okay. si Asakura. Si Yu Asakura. Anong religion mo, bro? Baptist, bro. Asakura? Baptist? Baptist ka, bro. Neutral na ako ngayon, bro. Neutral. Wala ka ng church, Neutral. bro. Kotse. Galing ako sa Baptist, bro. Galing Baptist. Okay. Anong plano mo ngayon, bro? Wala ka pang naisip na pupuntahan na church? Wala pa, bro. Nagsusuri pa eh. Dapat ang suriin. Nasaan ka na ng parte? Nasaan Ang parte ka na Catholic ng pagsusuri, bro? No, kasi Saka, sige, kayo muna. payuhan natin, no? Ito kasing Catholic Church, bro. Sa totoo lang, no? Ito talagang iglesia yung tinatag ng ating Panginoong Kristo. Kung babalik lang tayo sa time ni Kristo, ito talaga yun eh, yung Catholic Church. Wala namang iba kasi dati. Ang nangyayari kasi sa mga tao, bro, gumagawa ng mga bulong-bulungan na hindi totoo. Tapos pinapaniwalaan nila, nagiging totoo sa utak nila. Akala nila kunyari, Baptist. Kami yung tunay na iglesia dati, pinagpapapatay pa nga kami ng mga Katoliko. Bulong-bulungan nila yun, hindi yung totoo. Tapos yung mga MCGA naman, hindi, kami naman, umanib naman kami sa Biblia. Tapos ito na mga INC, natalikod naman yung iglesia, tinatag naman ni Felix Manalo. So puro yan mga walang katotohanan, puro yan hindi naka-inline sa historical na nangyayari talaga. Yung iglesia talaga na tatanatag ni Kristo, ito yung Catholic Church, hindi talaga ito natalikod. Kasi lalabas niyan, palpak si Kristo. Siya yung nagtatag nito eh. Diba? Sino man ang magtatag niyan? No? Siya ang pangunahin diyan. So kung pumalpak yung tinatag niya, ikaw nag-create ka ng isang inventor, nag-create ka ng isang mapapakinabangan sa buong mundo. Pag iyan sumablay, nakasama yan sa tao, ikaw ang sisi. Ngayon, ito palang iglesia na natin ni Kristo, natalikod daw. Sinong sisi? Si Kristo. Hindi niya ginabayan yung church niya. Nabigo siya. So hindi talaga ito matatalikod. At kami yun, no? Wala kayong makikita na sinaunang mga Kristiyano na Baptist, born again, JW, wala lahat yan eh. Puro sumulpot lang yan. Kailan lang yan lumitaw? SDA. Walang ganyan SDA. Itong Catholic Church, kung gusto mo talagang pumunta sa iglesyang tinatag ni Kristo, ma-inline sa Biblia, pumunta ka sa Catholic Church, bro. At ipoprop natin yan ngayon. Kung nga magtatanong ka, bakit kayo? Magtanong ka ngayon, bro. Niya si Brother Nash. Pwede ka magtanong para mapatunayan namin sa iyo na ito talaga yung tinatag ni Kristo. At mapawasto ka na, bro. Bumalik ka na sa tunay na simbahan, sa tunay na pagsamba, sa tunay na Diyos, tunay na kawan. Huwag nang puro peke-peke. So yun, bro. Pwede ka mag-ask ng kahit anong tanong. At yan dyan si Uncle Nasyo, mga kasi kaibigan na dito. Pwede namin yan na bigyan ka ng mga pangunahing
impormasyon na dapat mong malaman. Tapos yung mga, kasi malalim ang doktrina ng simbahan, yung tupalos na yung iba. Pero ang importante sa ngayon, malaman mo na yung mga unang tutol mo. Kunyari, tutol ka ba sa ganto, tutol ka ba sa ganto, saan sa Biblia? Tanong mo na ngayon. Yung tanong na tipong tanong na maliliwanagan ka. Huwag yung magtatanong ka na akala mo makakapang-ipid ka dito o mapapamalian mo. Huwag ka nang magtangkang ganun po, no? Kasi malabo yun. So yun, brother, yun. Brother, ano pangalan to? Yo Asakura. So pwede ka na mag-start mag-question para masimulan na natin yung conversion mo, bro. Brother Yo, pwede mong i-unmute yung sarili mo, no? Makain ako. Kakain ka muna, bro? Hindi ka pa ba kumain? Di ba? Alas 2 na, bro, ah. Kumain. Kanina, kumain ako. May ginawa kasi ako eh. Sige. Kumain pa? Sige, kain ka muna, bro. Importante pagkain, eh. Ito si Brother Ayaw ko, maging INC. Anong church mo, bro? Si Joshua to, ang Uncle Boy. Si Joshua to. Palit ka na naman ng bro. Sige, ayos yan, no? Si Joshua to. Yung bago mong pangalan, ha? Yan ang gusto kong pangalan, no? So, sige, bro. Diyan ka lang. Shoutout sa'yo, bro. So, brother Yon, hindi ka pa ba makapag-start? Ibaba ka muna namin. Pakyat kami ng iba. Sige. Sana yung payo ko ay, magbunga sa'yo yung aking advice, no? Sabi dito, nakalagay na nga sa Biblia na itatayo sa sikatan ng araw ang tunay na relihiyon at kasabay ng digmaan. Saan yun? Saan nakalagay yun na itatayo? Yan sa dyaryo. Baka sa dyaryo yan, bro. Yung binasa mo. Anong talata yun na itatayo ang relihiyon sa sikatan ng araw? Ewan ko dyan. Anong talata? By the way, kung ayaw mo makinig, buhay mo yan, no? Ikaw ang mag-decision yan. By the way, pakyat tayo. Meron ba pa bang... meet mo na doon si may ingay yata doon. Sigma Scriptura. Sigma Scriptura, oh. Wala. Hindi na tuloy umakyat. Kala ko ba nabasak ninyo lahat ng Biblia? Nakakapagtaka. Wala nga ganun sa Biblia, bro. Sa dyaryo yata yung binasa mo. Bigay mo yung verse. Basahin natin. Ang nakalagay sa Isaiah 46:11, dupugusan ng ibong mandaragit. Walang sinabi magtatayo ng iglesia sa Malayang Silangan. Walang ganun sa Biblia. Ito si Mario Yuren. Anong religion mo? Mario Yuren, anong religion? Bumaba na takot. So wala na bang lalaban ng debate? Wala na bang representative dito? Jay, dito Barangay Hall, huwag kang magreklamo dito. Puro ka ng reklamo, di naman argumento reklamo, bro, eh. Ako. Kaya sarap. Ito si Mario. Brad, pag-usapan natin, Brad. Para matapos na yan. Kasangkapan ng Diablo. Halos lahat ng manggagawa. Warrior? Tanong lang, Warrior. Ikaw na lang tanongin ko. Hindi, bigyan tayo ng 1 minute. Yung usap na papaliwanag. Yung lang 1 minute. Huwag mo kami nga. Kalo ba debate? Tatanungan mo tapos. Paksaan na lang, paksaan. Ako na kahapon. Paksaan na lang. Sino ang alagad ng... Kakatapos lang kahapon yan. So, iba naman yung magbigay ka na lang ng paksa na Ako nga magpapaliwanag. Hindi na yung mapaliwanag. Palabo rin. Ito. Magbibigay ako ng paksa. Ito. Ang tunay na Kristiyano ay dapat magbabautismo ng bata. O yan, papalag ka. Ang sanggol. Ito na lang, tama ang pagbabautismo ng sanggol. Ayan.
Dapat pag tunay Ang na tunay na Kristiyano, Kristiyano, nagbabautismo ng Oo. sanggol. Ayan. Ito ang maganda topic, Uncle, para short term lang siya. Ang Kristiyano ay nagbabautismo ng sanggol. Ayan. Ang tunay na Batay sa Kristiyano ay Biblia. nagbabautismo ng sanggol. Ayan. letra Batay po sa Biblia letra. at mga Ayan. referensya. Lalaban ka, Warrior? Tunay na Wala ano? ba? At ba't may letra-letra pa? Tunay na Ang Kristiyano. Di ba tunay peke na Kristiyano? Kristiyano, ito yung topic, ito yung tema nyo. Ang tunay na Kristiyano ay bumabautismo ng mga sanggol. Oo. Yan, lalaban ka daw bakit may letra. Gustong paksa talagang ganda. Hindi naman gusto kong paksa direct to the Short point. term lang, brief and concise. Pero So, ano, ano lang. babasahin sa Biblia. Babasahin sa Siyempre Biblia. naman, bro. Hindi na kayo Ganito bro, kaya nga kayo magdidebate kasi magpapatunay kayo. Ako magpapatunay, patunayan Ikaw ko ang gamit babasa lang sa Biblia. Biblia pala, hindi na kailangan ng debate kasi Diyos si Kristo mababasa sa Biblia. Wala nang Sige, debate. babasahin sa Biblia. Sige, lumabang ka lang. Well, yan. Patutunayan ko na ang tunay na Kristiyano nagbabautismo ng sanggol, babasahin sa Biblia. Yan. Ganun yung paksa natin, babasahin sa Biblia. Dapat ayon sa Biblia, letra por letra, nababasahin letra por letra. Yun na lang, Sige Mario. na, sige na. Ano, 10 minutes ba? 10 minutes. O sige na tayo Ayan, sa tunay dating na gawin, bautismo dating sinasabi. gawin, bro. Bautismo sa Bautismo sanggol. na kung totoo, papamamalihan ko yan, mali yan. Oo, Ayan. malihan mo yan. Ayos. Buti pa to dito si Warrior eh. Yung iba nasa baba, Ito si- ano lang. Pa-comment lang. Ayan na. Yung pala buti si Warrior eh. Ano yan, 10 minutes. Yung dati pa rin, 10 minutes, 10 minutes. Walang syempre. batin, walang batin, ha? Batin, wala naman nagbabatin sa inyo na nagdidebate. Ano game? Simulan na natin. Paki-play na yung rules. Maganda magpapalit. Elia, pasok. Wala si Wario. Si Warrior nawala. Nalaglag si Warrior. Ano yan? Kinakabahan na. Hindi, ako naman affirmative. May time pa siya, 10 minuto para makapag buklat-buklat. Kinakabahan na si Warrior. Kinakabahan na. Baka tinawagan na naman yan. Ay. Kaya ito si Pakilak yan Warrior. nga ako, Uncle. So, sa mga kanina po pong comment, iyan, pasalamat kayo kay Warrior. May representative na kayo, no? Hintayin natin. Ang gusto ko kay Warrior, kahit duguan, lumalaban yan eh. Kaso nawala eh. Saan na kaya yun? Pero ito, magpakit tayo. Si Mr. Lufa, kahit saang debate, talo naman. Sino kaya yun? INC siguro yung sinasabihin niya talo. Born appetite. Worldwide nga, puro katong liko ang gumagawa ng mga mali. Mabuti pa kaming mga Muslim. Nye. Nye. Ang bubuti nyo naman po, no? Nakakaya po yung kabutihan ninyo. Nakakaya naman po sa inyo, no? Kalokohan naman. Parang hindi nakakapanood ng international news tong kaibigan natin. Tinawagan na naman ng regators. Tinawagan na naman ng delegate. Malamang-lamang yan. Natawagan na naman. Tinawagan na naman ng mga girlfriend niya. Pambihira. Ito sa H2H na lang. Verbatim, babasahin ko sa'yo. Ay. Tara, tulog. Ang sarap eh. Tulog na lang. Ano eh? Nakatulog ako sa napahimbing ako Napahimbing ka, no? Wala. Napapahimbing ka. Hay! Nakakantok. Huwag na kayong magalit sa amin. Kala ko pa naman mga protestante magagaling sa Biblia. Lagi daw tinatalo ang Catholic Church eh. Kaso parang Sa panaginip lang yun. sa panaginip lang ata nangyari yun ah. Baka kahit sa panaginip malabo eh. No? Pangungutin ka na lang, hindi ka pa managinip ng ganun, no? Ay
nako. Nawala si ano. Wala, Uncle eh. Nawala si Kabata. Warrior. Kinabahan eh. Natawagan yan, Uncle. Tinawagan yan, Uncle. May nag-ring na naman na cellphone kanina, Uncle. Kaya, naka-backdoor daw si Infant, natawagan. May tanong yata dito si Yusuke, yung nag-iisang... Inside ba yung ginto? Sino ito? Kinikilala ninyo? Bro, ganito Yusuke, pa wala ka sinabing bang English dyan, bro? Tagalog na naman yung bit-bit mo. Santang Diyos, sagutin nyo, Tagalog. Ito nga sa... Tagalog Kasi ang na sa... naman. Bro, kahit feminine yan, representing pa rin sa Diyos yan. No? Oo. So, yun pa rin yan, bro. Lahat So, ng mga santo o santos at santang Diyos. Ito nga yung pahina, Yusuke. Buksan mo yung pahina. Okay na yan. Santang Diyos, sagot. Saan sa Biblia na may santang Diyos? Dito, timing ka muna, bro. Buksan mo muna yan. No? Buksan mo muna yung pahina. Dali, buksan mo yung pahina. Nandiyan dyan yung page dyan eh. Birhen Wala yan, na. bro eh. Sige, pakita nyo sa Biblia. Anong talata? Asan na yung... Yusuke, nag-usap ba tayo? May Santa kausap ba Virgen. ako dito? O sige, tapusin mo. May kausap ba ako, Yusuke? Sabi ko, buksan mo na yung pahina kasi pinapakita mo yung yung title. Buksan mo na yung pahina nung Pahina yung inaano. Ay, ano ba itong kausap mo, bro? Litanya sa mga santos. Boy, ang sinasabi niya, di ba table of content yan, Yusuke? Yusuke, ito instruction na. Kunyari, inuutosan kitang bumili sa tindahan. So makinig ka mabuti, no? Baka iba ang mabili mo. Yusuke, ibuksan mo daw yung pahina. Hindi sinabing ipakita mo yan. Si Yusuke, pag kung inutusan to bumili na sa tindahan, iba-iba ang bibili, di marunong sumunod sa instruction. Litanya ito, litanya. Yeah. Yusuke. Anong mangyari Yusuke, dito? Sipahin ko na to, bro. Parang hindi naman nakikipag-usap kasi. Hindi kasi nakikipag-usap na matino to. Tapos sasabihin, bakit yung kuminom gusto ka sana namin sagutin. Kaso, Ako pa binaliktad nyo. kinakausap ka nga namin ng maayos. Buksan mo na yung pahina. Yusuke, dito ka na nga na sa baba. Ang ayos-ayos. Buksan mo nga yung pahina, Yusuke. Yusuke, buksan mo nga yung pahina. Papakita nga namin sa'yo yung hinahanap mo mismong sagot. Andiyan dyan mismo sa pahina. Bakit kaya Ayaw mo nabobo naman na itong mga buksan. to? Ako, sa totoo Kinakabahan. lang, ayoko na kayong sabihang bobo. Ayoko na eh. No? Nagigilty na ako. Kaso ang hirap nyo kausap. Ang hirap nyo kausap. Buksan nyo yung pahina. Pambihira. May numero dyan sa gilid. Babasahin mo, hindi yung titulo. Tutok-tokan ko to sa Yusuke. Ang hirap kausap eh. Yan yung hirap pag umidad na ng mga 50 pataas. Mas ang hirap ng kausap, bro. May sariling mundo to si Yusuke. Kausapin mo na nga lang yung pader. Yusuke, wag na kami. Ang hirap mo Gusto kausap. nyo ng pahina. O sige. Pakibukas na yung pahina, mamaya ka na magreklamo. Kasi, Buksan mo, Yusuke. Yusuke. Huwag nyong iklog. Yusuke. Buksan mo yung pahina. Buksan mo yung pahina, Yusuke. Papakita ko. Buksan mo yung pahina. Yusuke, buksan mo yung pahina. May numero dyan sa gilid, Yusuke. Pag mo kausapin yung pader, makinig ka sa amin. Sa amin ka makinig, Yusuke. Parang hawa mo na, Yusuke. Ang hirap mo kausap. Nilakihan ka na, Yusuke. Papakita ko pahina. Yusuke, huwag mong kausapin yung pader. Kami kausapin mo, nilalakasan ko ng boses ko, ha? Ko pahina. Saan mo na? Bira ka. Kita ko. Baba mo na to si Yusuke, kami na bro. pa ipapakita mo. Papakita nang ipapakita. Yaman si Yusuke, papansin na. Wala namang bilang yan. Agalas, gamitin mo na yung kapangyarihan mo, yung parang awa mo na. Yusuke, akit ka nga dito. Debate na kagad tayo. Bro, pakitin natin. Basahan mo ng rules. Basahan mo na ng rules, bro. Basahan mo na kagad ng rules. Sige, debate O, na babasahan natin. ka na namin ng rules, ha? O, yan. Basahan mo na kagad ng rules to. Yusuke, debate tayo. Sagutin niyo muna. Topic, tunay na iglesia. O, basa Nash. Basa Nash, Sige, basa. babasahin ko na yung rules, ha? Tunay na iglesia. Ano yung rules? Rado. Basa.
Basahin mo yung rules. Teka, Yusuki, magdidebate na Topic, nga kayo. alin ang tamang aral, Catholic o Iglesia ni Cristo? Ako na affirmative. Ayan, magdidebate na tayo, Yusuki. May debate, pasok mo na lang sa debate yan, Yusuki. Pasok mo na lang yan sa debate, Yusuki. Ayan, so ito, magdidebate na tayo ha. Ito. Pasok na natin. Parang wala tayo ka. Basahin mo na rin sa akin. Number 1. Masasayang yung pagbasa Bumaba, ko ng Uncle, rules. bumaba. Binaba ko na. Masasayang yung pagbasa ko ng rules. Hindi siya lalaban. Alam mo nang hindi siya lalaban pag ganyan. Sinabi na nga natin. Ipasok mo na lang yan. Hindi tatalab yung ano mo, Uncle. Hindi tatalab yung kapangyarihan mo ron. Wala. Tsaka tsaka alam ko kaya sabi ko Santa na naman kasi alam ko na-address na yan nung nakaraan eh. Ay, na-address na natin. Hindi, kasi yung bagong bili kasi yung ano niya, galing sa Shopee. Siyempre, sayang naman yung pag-effort niya na bili, nasagot na. Tanong niya ulit, kahit nasagot na, binili niya yun eh. Tinanong ko nga siya dyan sa Hebrew Tanong ko ano ba sa Hebrew yan, yung santo. At ano rin sa Hebrew yung santa. Hindi naman makasagot. Kasi yung yung Santa kasi 'di ba yung ano yan eh. Yung gender neutral yan eh. Sa ano eh. Yes, yung Santa. Kaya nga Santa Claus eh, 'di ba? Santa Claus, di ba? Kay galing kay Saint Nicholas. Kaya si Saint Nicholas lalaki. Yan nga, sablay nga. Hindi nga niya naiintindihan. Santa Cruzan, Santa Iglesia. Ala kasi bagong bili nga, ito mo bago pa yung aklat kakabili niya ng sa Shopee. Baka bili niya dun mga nasa siguro 500. Akala niya kasi akala niya tanga yung Catholic eh. Wala. Kamote talaga. Uncle Nas, magkano yung bili niya rin sa libre niya? Baka siguro binabawi niya na lang pang-asar yung... Kasi siya ng 500. Nasagot ka agad eh. Paano bumili? Alam mo yung mga local na libro lang, mga ganun lang yung bibilin. Parang, paano kung... alam nga ni China election nasagot na daw nung nakaraan. Paano kung ang kausap mo, American or German? Paano mo ilalaban yung pananaw mo? Diba? Mga ngingot dun, pagtawanan ka. Mga kamuli nun, pag ganun lang yung argumento mo. Diba? Paano kung Amerikano yan? Kalaban mo, paano mo yan? Dapat, Uncle, dapat yung yung pinabili niya nung libro niya, pinabili niya na lang ng almusal. Kaya sabi yun. Ang weirdo ni ano pa Yusuki. Yusuki pa nga, Yan yung binugbog ko sa debate, Uncle eh. Dapat ang pangalan niya, Tatatemyong, hindi Yusuki. Tatatemyong, no? Local lang yung mga argumento niya, Yusuki. Tagalog nga lang lagi binabasa mga referensya. Yusuki pa. Ang weirdo, kinakausap mo, parang nag-hysterical, no? Parang nagwawala agad. Hindi mo kalma yung sarili, umupo ka dyan, makipag-usap ka na maayos, di ba? Siguro pag walang magawa, kinakausap yung pader tsaka mga manok pati mga aso. Kara talaga Ang weirdo talaga, mabira. Buti sa mga Catholic, walang ganyan Ganun, no? Uncle, medyo komplikado na pag ganun. Komplikado Pinatanong yung pahina. Ibuklatin, pinakita yung pahit sa taas. Tapos ang kulit talaga. Ang bihira yan. Hindi makausap na matino no? Ba't kaya nagkaganyan kayo? No? Bawas-bawasan nyo yung pagiging weirdo, guys, no? Nag-conclude ka agad sa pamagat, no? Conclude sa pamagat, nagtanong sa title, Ay, no. Ito si Pranuel, may tanong po about Genesis 3:15. Ayan po yung tinatawag ng simbahan na tinatawag na proto-gospel. Yun po yung pinakaunang gospel na naisulat
sa Biblia na sinabi ng Diyos na ipinahayag sa tao nung nagkasala. Good news. Yes. Good news po yan. Magandang balita po yan. No? Uncle, si Alon, Uncle. Magandang Welcome natin si Alon, Uncle. Alon, welcome. Ina. O si Alon. Thank you po sa pag-welcome po. God bless you. Anong religion mo, Alon? Ano po? Born again. Welcome. May tanong na po ako na Ito na lang, si brother Alon na lang. Sige, tanong ka, brother Alon. Anong tanong mo? Brother, ano lang naman for educational lang naman. Ano po ba yung paniniwala ng Catholic Church doon sa tao na merong pangalan na may katumbas na 666 po? Ano po ba yung paniniwala po ng Catholic doon? Marami. Pwedeng si Nero. Aleister Crowley. Ganito kasi ay bigyan natin. Ang approach kasi namin sa, 'di ba, ang approach nyo sa Book of Revelation futuristic, 'di ba? Futuristic, 'di ba? Tama ba, bro? Nung baga sa future pa 'yan. 'Di ba? Tapos ang kaiba naman sa inyo, yung mga SDA, JW, ang tawag naman sa kanila historicists. No? Yung iba nito. Ang approach namin diyan, partial preterist, partial futurist, at saka idealism. Pag sinabing partial futurist at partial preterist, yung iba naganap na, yung iba naman sa future pa. Tapos pagka in-approach namin yan, idealistic or sa CCC, literal and spiritual. So dun sa Book of Revelation, symbolical approach na idealistic, no? So, ibig sabihin, bro, hindi namin yan inuunawa yung Book of Revelation. Kunyari, may nabasa kami na dragon. Hindi namin inuunawa yan na in realistic na may dragon na lilitaw sa future or sa time ng mga apostol. Tapos, may mga sungay yun, may mga paa, may mga ulo. Idealistic siya. Idiomatic ba, no? Yung baga, hindi siya literal. Tapos, partial preterist, ibig sabihin, meron ng kaganapan sa time nila, meron pang kaganapan sa future, partial futurist. So, yung mga nangyari sa time nila nila ng mga apostol, si Emperor Nero. Yan. Nero, talagang nagmatch. Tapos isa pa sa mga ebidensya si Aleister Crowley. Kilala mo si Aleister Crowley? Si Aleister Crowley, yan yung isa sa mga miyembro ng mga, I think mga Masons yun, talagang part. Right, yan sila ng mga Masons, yung bumuo ng satanic, mga Satanism. Yung mga isa sa pag kinumbute mo yung Aleister Crowley, I think Hebrew yata yun, Hebrew o Greek. I-transfer mo sa Hebrew o Greek, tas igamitan mo ng gematria. Lalabas yung 666. So ano ba yung nung mga yan? Yun yung mga yan yung mga tao na kinakasangkapan ng Diablo para lumaban sa simbahan. Especially si Emperor Nero, dati isa siya sa pumapersecute sa mga church sa Catholic Church para itakwil si Kristo. Felix Manalo rin, Uncle. Felix Gaston Manalo. Pag ginano basta mo, yun, ganun yung din. mga tao Pag kinampiyat mo, 666 din. Alam ko kasi may ano sila dyan eh. Na mga nagiging dahilan ng pagtalikod Dagdag sa ko lang, Katoliko. Sige, bro. Dagdag ko lang. Si Felix Manalo, pag kinumpiyat mo, 666 din. Ngayon, ang sabi doon, hindi ka pwedeng bumili ng pagkain or kung ano man kung hindi ka natataka ng 666. For example, hindi ka pwedeng maging libre sa paaralan nila kung hindi ka INC. Diba? Sa mga pagamutan nila, hindi ka rin magiging libre kung hindi ka INC. So, talagang papalo talaga sa nila yan. Tsaka may panama kasi sila dyan yung iba eh. Yung mga denomination, may panama. Dati, bro, yung nasa barya yan, nasa coin yan eh. The Divine Nero. Parang ganun nakalagay, no? Divine Nero. Parang may, may divine. Kaya nga,
yung imahe niya nagsasalita ng kalapastanganan. Kung papansin mo, yung mga karakteristik niya nagsasalita ng kalapastanganan. At take note ha, ang 666, kilala nyo kung sino? Si Satanas talaga ang 666. Kaya kung mapansin mo, yung mga yung mga ginagamit na ritual ng mga Illuminati, Masons, may 666 lagi yan, may 3 6. Kasi si Satan talaga yung 666. Ngayon si Satan, meron siyang mga kinakasangkapan na nagre-reflect dun yung pangalan niya. Ibig sabihin nagmamanifest sa kanila, no? No, yung Abaddon, 6 yan eh. 'Di ba? Yung Apollyon, 6 yan, no? So, yun, yung nagsasalita ng kalapastanganan. Opo. Kunyari, ito si pangalan nito, si Martin Luther. Kinikilala nyo bang si Martin Luther, sugo ng Diyos, brother alone? So si Martin Luther po, isa po sa nagmanifest sa 666 o Antikristo. Kasi kung mapansin mo, ang ginawa ni Satan, nagrevolutionary siya, nagawa siya ng Protestantism sa langit. 'Di ba? So nakipaglaban siya, kumuha siya ng mga kapwa niya, mga anghel. Siya yung nagpasimuno ng rebellion doon eh. 'Di ba? Revelation 12, kinalaykay niya ikatong bahagi ng mga anghel ng kanyang buntot. So si Martin Luther din ganun ang ginawa, no? Isa siyang anghel, bituin, kasi yung bituin nagre-represent sa anghel. Nagre-represent din niya sa mga pare, sa mga bishops. Ngayon, ito si Martin Luther, isang maningning na bituin, ibig sabihin sikat na pare ito, si Martin Luther. Ang ginawa ni Martin Luther, dahil sikat na siya, no, alam niya na marami na sa kanyang sumusunod, ginamit na siya ng dyablo, no? Gumawa siya ng rebellion dito naman sa kingdom ng kaharian ng Diyos sa lupa. Kasi si Satanas nagawa ng rebellion, kaharian ng Diyos sa langit. Sinipa siya palabas, no? Ito naman si Martin Luther, nagawa ng rebellion ng kaharian ng Diyos dito sa lupa. Ano yung kaharian ng Diyos dito sa lupa? Siyempre, yung iglesia, bahay ng Diyos to. So nagawa siya ng rebellion, gumagawa siya ng mga sariling doktrina niya, gusto niyang pasunurin ang iglesia sa kanya, parang siya na yung Diyos, 'di ba? Ayaw na niyang tanggapin yung turo ng simbahan na galing sa Diyos, galing kay Kristo. So sinipa rin siya dito, in-excommunicate, gaya ni Satanas. So yun yung manifestation. At ang manifestation talaga ng Diablo, kung mapansin mo dito sa Revelation 12, verse 9 to 10, ito kasi yan, no? Ang Diablo kasi bro, sad to say bro, ito for educational lang, no? Ang Diablo kasi bro, Apocalypse 10 talatang Apocalypse 12 talatang 10, sabi dito. Ang ginagawa ng Diablo dito. Sabi dito ngayon ay dumating na ang kaligtasan at kapangyarihan ng kaharian ng ating Diyos at ang ating kapangyarihan ng kanyang Kristo, sapagkat tinapon na ang tagapagparatang sa ating mga kapatid na siyang nagpaparatang sa kanila sa harapan ng Diyos araw at gabi. So isa sa manifestation ng Diablo na mamaratang, nagbibintang. Bintangero kasi yan si Satanas eh. Bintangero. Kaya pag ang church mo, yung leader, nagawa ng doktrinang pagbibintang sa simbahan, isa na rin siya sa 666, sa Antikristo. No? Uncle Boy, dagdag ko lang Kasi most of ibang mga sekta, ikinakapit nila yung 666 sa Papa, sa tiara. No? Mali po. Kasi nakalagay doon sa tiara, no, Vicarius Felidae. Vicarius Christi. Ang nakalagay sa tiara, Vicarius Felidae, which is wala pong title ang Santo Papa na Vicarius Felidae. Ang title ng Papa, Vicarius Christi. And when you say Vicarius, no, hindi ibig sabihin yan kahalili. That is representative, na ang ibig sabihin sa Tagalog, hindi po kapalit, kundi hindi po yan kahalili ha. Yan po ay kinatawan sa Tagalog. No? So, kaya yung computation doon ng mga SDA, I hope, no, na hindi nyo na po ito i-embrace dahil even ang mga SDA po ay humingi na po ng dispensa dyan. No?
humingi na sila ng dispensa sa ginawa nilang pag-misinterpret doon sa tiara ng Papa. Din kasi sila, babalikan sila ng church eh. Imban. Oo, balikan sila sa mali interpretation. Kasi misquotation yun. Misquotation. Yan talaga yung nangyayari dyan eh. Opo. Sir Nash, kasi actually nung din sa Bible study namin online, naging topic yan. Then, may kasama sa Bible study namin na isang SDA. Yun nga yung sinasabi niyo sa amin na yung Pope daw yung tinutukoy doon. Ngayon kasi, hindi naman ako yung taong yung mapangusga na tao, hindi naman ako ganun. Kaya sinabi ko sa kanya, kasi nakasulat sa Bible na, manggagaling sa iisang tao. Kung Pope yun, sino dun sa Pope? Ang dami na naging Pope ng Catholic Church. Di ba? Yes. Kasi ang ginagawa kasi nila, when you say Pope kasi, that is an office. Office yan na ibig sabihin na nakaupo sa throne of Peter. No? So, meron silang pala nito. Hindi yan yung official title ba? Meron silang tinatawag na na yung chain of leadership from the time of Peter. So from the time of Peter, after ni Peter, ang sumunod na leader ng naging Bishop of Rome si Linus, ang sumunod na Bishop of Rome si Anacletus, sumunod na Bishop of Rome si Clement, and so on and so forth, no? Hanggang si Pope John Paul II, si Pope Benedict, si Pope Francis, then ngayon si Pope Leo na, no? So ang pinapakita natin dito, guys, no, yung chain of leadership. Ang sabi ni Jesus kay Peter, no? Palakasin mo ang pananampalataya, no, ng kawan ng mga kapatid mo. So, yun po yung trabaho ng isang obispo, no? Ang palakasin ng pananampalataya ng mga miyembro, no? Yan ang sinabi ni Kristo. At ipapanalangin kita, sabi ni Kristo, no? So therefore, kung sino yung uupo, no, bilang obispo, no, ng pangkalahatang iglesia, sila po ang nagpapalakas ng pananampalataya, no? At ipinapanalangin ni Kristo, no? So yan yung sinabi niya, ipapanalangin kita sa Ama na siya palakasin mo yung mga pananampalataya ng kapatid mo, palakasin mo rin pananampalataya mo. So yun, no? At ang sabi rin ni Kristo, sa Mateo, nasasamahan ko kayo hanggang sa wakas. So, ipinapakita dito, bro, na never iiwanan ni Kristo, no, ang pinag-iwanan niya ng susi. No? Yan ay susi ng kaharian ng langit. So, kaya malabo na maging alagad ng demonyo, no? Itong mga Santo Papa, no? Kaya nga even ang mga malalaking tao buong mundo, bro, no? Hindi man sila Katoliko, sila man mga hari treyna, no? Hari treyna. Ngayon kapag panoorin nga, kahit manood kayo sa YouTube, no? Mga hari treyna, presidente ng iba't ibang mga bansa, no? Tandaan natin, mga presidente ng mga iba't ibang bansa, gaya ni Donald Trump. Evangelical yan si Donald Trump, no? Hindi ang Catholic, no? Ang lineage niya nasa born again, bro. But he believed that Pope Francis, no, is a man of God and he is the successor of Peter. Kaya nga during papal conclave, nandun si Pope Francis, si Trump, no, nakiki-congratulate, no. So that's the point, no. Kaya hindi po maaaring sabihin na ang papa nyo yan yan ang pala nito, yan ang 666, no. So lalabas ang tinayo. Basahin natin yung meaning ng vicar. The word vicar comes from the Latin vicarius, meaning substitute or deputy in a broader sense. May isa pa, di ba, no? Someone who act on behalf of another or representative or authoritative. Representative, yan. Meron din Supreme Pontiff din.
Yung meaning ng vicar, ang kinukuha nating meaning dyan, kasi marami siyang varieties of meanings. No? So, ang pinaka-meaning natin for the vicar is representative. No? Kasi pwede din sa vicar yung minister and pastors. Deputy. So, kasama yan sa vicar. Yan. Uncle Nash, ano yung masasabi niyo sana? Sa paniniwala ng iba na yung 666 daw tumutukoy daw sa pera. Kasi kung pag-aaralan daw mabuti, hindi ka pwedeng bumili kung wala kang tatak. Tapos ano ba yung pangalan ng tao? Hindi naman kasi ganito, guys. Hindi naman pera yung 666. Actually, it is parang authority na. Ano to yung pera kasi sabi nga ni Jesus Christ, ibigay ang kay Cesar, no? Ibigay ang kay Cesar ay kay Cesar at ang sa Diyos ay sa Diyos. So, hindi against si Jesus Christ sa pera. No, kahit sila nag-aambagan eh. May treasurer nga sila eh. May treasurer sila, si Judas, di ba? So, kasi kung yan ay sa demonyo talaga yung pera, tatakwil ni Kristo yan. Yeah? Kasi alam mo si Kristo gumagamit ng sa demonyo. So hindi siya sa demonyo. Kasi ang bawal kasi sila din eh. Ang Kagash may argument. Yan yung tinatawag na Yan yung tinatawag na. Ang lakas ng word niya. Isa sa pagiging civilized ng tao. No, isa yan sa mga method and sa mga pangalan nito process, no, para makita na ang tao nagiging civilized, no. So, nagkakaroon ng kaayusan din kasi sa pamamagitan ng pera. So, yun siya, bro. Hindi siya 666 yung pera, hindi ganun. Pero, syempre, parang baril yan. Diba? Kung may baril ka sa bahay, diba, ang ginagawa mo sa baril, depende kung saan mo gagamitin yan. Kung yan pa'y para sa mabuti sa masama. Diba? Kung ang pera mo, ginamit mo sa mabuti, much better. Kung ang pera mo, ginamit mo sa masama. For example, may pera ka, diba? Anong bibiliin mo dyan? May pamilya ka, bibili ka ba ng drugs? Diba? Habang yung mag-ina mo walang makain? O bibili ka ng pagkain para may makain yung mag-ina mo? Ganun lang yun eh. Diba? Kasi ang pinagbabawal din kasi yung pagmamahal sa pera, yung for the love of money. Dati kasi ganito, hindi yung mismong pangalan kasi ni Nero Cesar na Diyos siya, ni Nero Cesar na Diyos na parang divine Nero. Nilagay yan sa pera dati. Ngayon, kung hindi mo kikilalanin si Nero na Diyos, hindi kanya bigyan ng pera. Wala kang hawak na pera, di ba? Pakain ka pa niya sa leon, sunugin ka pa niya ng buhay. Hindi ka makakabili kung hindi ka magkakaroon ng niya. Dati nga yung mga pamilihan, nasa pamilihan, ang ginawa niya ng mga hari, pinaalay muna sa Diyos kasi nga yung mga Kristiyano ayaw kumain ng inihandog sa Diyos. So, inalay muna nila. So anong sabi ni St. Paul? Huwag na lang kayo magtanong, kainin ninyo kahit anong gusto niyo kainin yan, huwag na lang kayo magtatanong para sa budhi. So ganun yung mga diyan. Ngayon, yung nangyari sa Masons, yung mga subliminal message nila, nilagay nila sa dollar. Tapos sabi niya, 666. Tanda natin na may ibang salin, hindi lang 666. Meron pang 661. 616 ata yan. 616. 661 yan. 661 ba? 661. So, may ibang salin, Latin guys. Ata yun pag kinumpute sa Latin. Kaya, saan yun? Pag sa Greek? 661. 661. May ibang salin, bro, verbatim. Instead na 666 yung nakalagay, 661. So, may ibang sulat na ganun. Pero, much better na mag-aral din kasi. Actually, Uncle Nash, yung birthday ko nga, 666 din. Ngayon ko lang na-realize eh. Kasi June 6, 1986. 1986. 40 ka na pala. Boses bata ka pa, quiz. Pero, kung titingnan natin,
sa Testament of Solomon, meron doon sa Testament of Solomon na sinabi ng mga demons na, kasi tinatanong sila ni Solomon sino yung kinatatakutan yung anghel? So sabi ng mga demon, kasi 72 demons yun, tinatanong, sino yung kinatatakutan yung anghel? Sabi ng ibang demon, ako kinakatakutan ko si Rafael, ako kinakatakutan ko naman si ganito, ako si ganito, ako si ganyan. Tapos merong demon doon na nagsabi, ang talagang kinatatakutan naming lahat ay yung anak ng birhen, sabi na siyang isisilang, sabi niya na ipapako sa cross, sabi niya for sabi niya we will stay for as long, sabi niya ano ba yung statement niya doon? For him basta something like that, so yun yung sinabi niya, kinatatakutan niya is yung papanganak ng birhen na may pangalang 6442. Kaya naman ang sabi. So yun good afternoon, Uncle. So yun naman yung sabi ng mga demon na eto, Jewish tradition to Ang sabi ng demonyo, ang kinatatakutan namin na ipapanganak ng isang babae na merong na pangalan na Emmanuel, na merong numerong pangalan na 6442. Ayan. Kunin ko nga yun. Teka. Sinabi ng demon. Teka ha. Kunin ko lang mismo yung statement ng demon sa Uncle Boy? Bro. Ay, Uncle Boy, ano pala? Bakit sa Catholic Church wala kayong yung katulad sa amin, yung speaking of tongues? Yung speaking in tongues kasi namin, bro, hindi siya yung parang unknown words. Ito siya, basahin ko sa'yo, bro. Kahit ikaw, bro, mapapaisip ka dito na ito talaga yung tunay na nangyari on that time. Ang nangyari kasi on that time, yung speak in tongue dito sa Acts 2:3-4, hindi siya yung hindi naiintindihan. Sabi dito, at ang lahat ay napuspos ng Espiritu Santo at nagsimulang magsalita ng iba't ibang wika ayon sa ipinagkaloob sa kanila ng Espiritu. Noon ay may mga naninirahang taga sa Jerusalem na mga religyoso sa bawat bansa sa ilalim ng langit. Dahil sa ugong na ito ay nagkatipon ng maraming tao at nagkagulo sapagkat naririnig nila ang bawat isa na nagsasalita sa kani-kanilang sariling wika. So yung galing sa iba't ibang bayan na mga relihiyoso, naririnig nila yung mga sinasalita ng mga tao na binigyan ng kumbaga na bautismohan sila sa Espiritu at sa apoy. Nagsasalita sila sa kani-kanilang sariling wika. Anong mga wika yon? Sila ay nagtaka na nagsabi, tignan ninyo, hindi ba't mga taga Galilea ang lahat ng mga nagsasalitang ito? Papaanong naririnig natin ng bawat isa sa atin ang ating sariling wika kinagisnan? O kita mo, wikang kinagisnan yun, naririnig nila, bro. Hindi yung wika na unknown, yung walang meaning na hindi kumbaga yung salita na yun, parang hindi natin alam, letra por letra. Ang mga Parto, ang mga Medo, ang mga Elamita, ang mga naninirahan sa Mesopotamia, sa Judea, sa Cappadocia, sa mga Punto at sa Asya. Kasi kailangan talaga yung simbahan matuto ng iba't ibang wika. So yun kagad yung pinakaunang regalo ng Diyos para masakatuparan
yung misyon na gawin yung alagad ko ang lahat ng mga bansa. Kasi sabi ni St. Paul, ito sabi ni St. Paul ho. Basahin natin ito sa 1 Korinto 14 talatang 9 hanggang 11. Sabi dito, gayon din naman kayo kung sa isang wika ay nagsasalita kayo ng hindi nauunawaan, papaanong malalaman ng sinuman kung ano ang sinasabi sapagkat sa hangin kayo nagsasalita. So kung ang ginagawa mo, nagsasalita ka ng hindi naiintindihan, kagaya ng ginagawa ng iba na speak in tongue, kontra yun kay St. Paul. Sabi ni St. Paul, pag nagsasalita ka daw ng hindi nauunawaan, para ka daw nagsasalita sa hangin. Sabi dito sa Gis, walang alinlangan na napakaraming uri ng wika sa sanlibutan at walang isa man sa ito ang walang kahulugan. Subalit kung hindi ko nalalaman ang kahulugan ng wika, ako ay magiging isang banyaga sa nagsasalita at ang nagsasalita naman ay magiging isang banyaga sa akin. So kaya ang ginawa ng Diyos, binigyan sila ng kapangyarihan or yun nga, magic nga yun, na on the spot na unawaan nila o nakakapagsalita sila ng wika nang hindi nila wika. At yun ay magagamit nila sa pagpapalaganap ng ebanghelyo. Kaya ang ito talaga ay umaanino na ang simbahan talagang lalaganap to sa bawat sulok ng mundo. Kumbaga magiging yun talaga yung mission, So hindi siya yung speak in tongue na alam mo yun, yung kagaya kay Lucky Buloy, kagaya kila Apollo Carino, yung isang nag-isikat na nag-speak in tongue, tapos yung isang born again na pastor na I think Bisaya, yun na na nagpapagaling. Joey Tebes. Oo. So hindi siya, wala akong makitang ganun sa Biblia kahit sa anggulo dito, bro. Mali siya, kumbaga. Ang pinapakita dyan na speaking in tongues, bro. Yan kasi yung pagsasalita nila sa iba't ibang mga wika, that is a reflection of the future. Na even though you're different races, iba-iba man yung lahi nyo, iisa ang sasambahin nyo. That is a reflection, bro. Nagpapakita yan na nagpapakita siya na in the future, na magkakaroon ng iba't ibang mga lahi, kahit iba-ibang lahi yan sila, pero iisa lang ang Diyos na sasambahin nila sa iba't ibang mga wika nila. So yun, Pahayag 7 talatang 9, galing sa iba't ibang sa wika. na yun tag doon? Sa time na yun na Pentecostal na yung nangyari. Talagang binabaan talaga sila doon ng Holy Spirit, kaya gano'n sila, di mo naman sila makikita. Apoy. Makikita talaga doon yung di lang apoy. Diba? Sa Genesis, bro, sinira sila, dinistort sila sa pamamagitan ng language. So, ibig sabihin, yung language nila, hindi na sila makakasamba sa Diyos. Tama? Yes. That is in Genesis. Pero dito naman sa New Covenant, na itinayo ng Diyos, iba-iba man ang language nyo, makakasamba na kayo sa tunay na Diyos, sa Espiritu at katotohanan. So, yun bro. Diba? Ganun siya. Kaya wala kaming ganun. Pero Uncle Nash, paano niya may papaliwanag yung halimbawa dun sa church namin, o kahit yung mga sikat na church na napapanood natin sa TV, yung mga tao na kapag tinuro ng pastor sila, yung kusa silang alam mo, pag ito natutumba, nanggaling na ako doon, bro, Hindi na ako doon sa kanila, nanggaling ako doon. Although, syempre ako. Kahit ako personal, ganito yun, bro, Okay. Meron akong kaibigan kasi yung nanay niya born again. So, nakikiusap yung nanay niya na tumugtog kami sa kanila kada Sabado. Kasi worship nila Saturday. Pero hindi sila SDA. So, tumutugtog ako doon sa kanila. Pakisama ko sa kaibigan ko. Pero Catholic kami kaibigan ko. Nanay lang na born again. Pakiusap lang nila dahil wala silang banda. Since kami may banda. So kami tapos na tumugtog, magana lang. So lahat, pipila doon. Tapos patutumbahin ng pastor. Siyempre, ako nandoon ako, di ba? Nahiya ako hindi tutumba. Ito, basahin natin, Seryoso yun. Ako rin. Ayoko na bastusin.
Nakikita ko na rin yun, yung ihipan ka, no? Tapos sabay tutumba ka, no? Tutulak yung noo mo. Talagang dapat tutumba. May nangingisay, may sumisigaw. Pero hindi na ako kikisay, bro. OA na sa akin. Meron dun eh, Nangyari nangingisay. na lang, hindi matay, no? Yung kapitbahay namin. Pakisama ko lang dun ba sa sa kaibigan ko. Tapos yung kaibigan ko, syempre, ganun din naman sa nanay niya, pakisama niya. Tutumba din, no? Tutumba Parang hindi ko siya. ma-imagine na gumagano si uncle na. Bata pa ako noon, mga high school pa. Nakakita na ako ng ganyan. Nangingisay talaga. Tapos, yung habang nakatayo na, yung parang ginagalaw-galaw nila yung kamay nila. So sa akin, hindi talaga siya yung tumba na gano'n. dahan-dahan nga lang pagtumbay, no? Para hindi ka mauntog. Pero sa akin may sumasalo sa likod. May alalay. May sumasalo Para din na yung sasalo. Meron din taga-alalay. May taga-alalay yun. Hindi pwede. Ngayon, ito yung tandaan na yan, no? Kaya nga sabi ko kanina, ang view ng Catholic Church, partial preterist, partial futurist. Ibig sabihin, may nangyari sa present, may mangyayari din sa past, may nangyari din sa future. Sabi dito sa Mateo 24:24, sapagkat dilitaw ang mga bulaang Kristo at ang mga bulaang propeta at magpapakita ng mga dakilang tanda at mga kababalagahan. Ano pat ililigaw kung maaari pati ang mga hinirang. So nagpapakita sila ng mga dakilang katanda, mga kababalagahan kuno. Yan yung mga false miracle. Hindi talaga yun milagro, kumbaga false yun, false miracle. Para makapanligaw ng marami. Parang kasi yan, play nila yan. Para marami silang mamahikat, para maramdaman nila, mapatutuhanan nila na totoo sila, na kinakasihan sila kuno ng Diyos. Ang Catholic Church kasi no need yan, kasi hindi na namin kailangan gawin yan, kasi talaga namang kami yung tunay. Pero meron din mga ganyang Katolikong OA nakikita ko sa YouTube, no? Ayoko na lang mag-mention, no? Kunyari sinasanipan hindi naman, no? Hindi rin naman namin sinasabi na wala, pero at least hindi sila nagtatatag ng kumbaga nagpapasikat lang sila sa tao, no? Na ganoon. Daming ganyan si Kibuloy, no? Daming ganyan actually. Meron nakakatawang ganyan sa Africa. Yun talaga nakakatawa. Ayaw niya tumumba Ginaganon siya sa noon ng pare, ayaw niya. Inaaway niya na yung pare. Inaaway niyo. Away siya. Asama ng tingin ng babae. Ayaw niya kasi tumumba Demon! Demon! Bigla sinabi siya, demonyo. Tayo, naaway siya ng babae. Away sila, Mabira. Di yata na-inform yung babae. Nasa harapan pa naman. Na dapat tutumba siya Hindi siya na-inform. Ayun. Sabi, masisira yung negosyo natin. Tumumba ka. Mapapahiya ako sa tao. Meron pa kayo ni-wrestling, di ba? Pambira, binuwat niya yung kamiyembro niya, Parang WWE SmackDown, binato sa mga monoblock ko, boom. Sabi ko, grabe naman, nakakatawa naman to. Uncle Bert, parang yung may alam pa nga ako diyan na meron pang mas worse diyan yung pinakain niya ng damo lahat ng member niya. Sa Africa din nangyari yun Daming kulto sa Africa. Kasi ito kung saan na may taghirap, dun mas maraming kulto, bro. Ayun ang totoo niyan. Tignan mo, nagkaroon ng kulto dun sa alam niyo yung Aguila, si Senyor Aguila. Alam niyo ba't nagkaroon ng kulto doon? Kasi bumagyo noon. Nung bumagyo, hindi nagbigay ng relief goods si Noynoy. Taggutom ngayon noon, taggutom. Ngayon, desperado na yung mga tao noon, nag-halusinate na sila, hindi na sila nakakain. Sabi nga ng mga tao, hindi kami mamamatay sa bagyo, sa gutom kami mamamatay. Biglang may nagpakilalang Kristo doon. Si yung mataba, na tumaba na lang yun kasi nagpakilalang Santo Niño. Ayun, kulto na doon. Sa Africa, daming taghirap diyan sa Africa, bro. Meron din nagpakilala sa Africa na siya daw si Jesus. Daming kulto diyan. Meron pang mga talaga diyan, may mga witchcraft. Pag ka diyan, kawawa ka diyan, yung albino ka. Yari ka diyan, putol-putol katawan mo diyan. Gagamitin ng mga witchcraft yun Yung puti ka, kulay puti ka, pati buhok mo puti, albino ka, yari ka niyan. Kakatayin ka diyan. Kung saan nga maraming naghihirap, doon may kulto. Sige ba? Yung isa pa doon, yung siniship ng pastor yung sa private part ng babae. Nakita ko yun sa Africa dami, no? Kawawa mga taga-Africa. Grabe nga Marami kasi mahirap doon. Saan
Kasi maraming Kaya mahirap yung na isang tao kulto din dito sa talaga Pilipinas, kaya yung isang kulto dito sa Pilipinas, Uncle, doon na rin sa sa Africa pumupunta. Ang hikayat doon ng mga tao. Sabi Tingnan ng mo, sa dito meron pa ngayon, din yung na mga ikipag kulto. mga Mga action bagong star na kulto, ikipag-boxing, nasa no? Nasa stage sila, suntukan talaga sila ng babae, dudu. Siguro, ang bira. Parang nanonood ng theater eh. Ang bira talaga yun. Grabe na kasi yun yung ginagawa nila. No. Ibang mga ano yun eh, ibang mga born again yun eh. Kumbaga parang ano na yun eh. Yung parang naluloko na ng tao ganun, tapos parang inaano nila. Hindi lang parang talagang, ano ba tawag dito? Yung ini-hypnotize talaga nila yung mga member nila. Budol talaga yun, Angel. Sabay-sabay silang uminom ng lason kasi hindi daw sila malalason kasi sinabi daw ni Jesus Christ na, di ba kahit yung lason ng ahas, nasa Bible yun. Hindi nila naintindihan yun eh. Refer yun sa mga demonyo kasi. Symbolical na mga demonyo na hindi kayo kayang Tama to. ahas. Pero alam ko lahat sila doon namatay, pati yung pastor nila namatay yun eh. ayaw kasi ng Diyos yun. Sabi nga yan. ni Kristo, di ba? Sabi ng Diablo, magpatiulog ka. Kasi nasusulat, aalalayan ka. Hindi matitisod ng mga ng bato, yung ng isang bato sa iyong mga paa. Aalalayan ka ng mga anghel. Psalms 91 verse 11 to 12. Sabi ni Kristo, nasusulat din, huwag mong susubukin ng Panginoon mong Diyos. Ginawa nila, sinubok nila. Ano bang purpose? Ba't iinom sila noon? Di naman sila sinadyang. Kung saan kung natuklaw sila, habang nangangaral sila, natuklaw sila ng ahas, pwede. Pero kung sasadyain mo, tuklawin mo ko, pagpapasikat ako sa tao, yari ka dyan, ikalagyan ka dyan, no? O yun yung masama. Ginagawa din yan ng mga yung may mga agi-agimat. Natatawa ako dun na Jessica Soho. Nagimat siya, ginagabayan ako ng Diyos, nagimat. Niritwalan, Ngayon, yung pinapakita pala sa box, yung sa video, mapurol pala yung itak nun. Binigyan siya ng matalim na itak. Pagtaga niya sa kamay niya, sugat, dugo. Yung mga machete Tawa boys. Tawa ano ka? Na Jessica, so yun, mapurol pala yung itak, pambira. Matalim yung itak, hinasa, ayun. Sugat siya Nagimat ka pa ha. Siyempre pag mapurol yung itak, tapos tigasan mo yung muscle mo, tatalbog yan Pipais na ako ng ket. Pipais na ako na maket. Pakete mo ba? Ito si Pais na Pais na kun. Hi. 87 Miguel Montenegro. Naglo-loading, bro. Thank you guys sa pagpapakita sa akin. Sige lang, bro. Sige, thank you. Sabi niya mga actually sa church kasi namin hindi naman wala kaming itinuturing na na para for me sa church namin wala kaming tinuturing na kaaway sa ibang mga churches katulad ng Catholic. So bro, nasabi mo kanina, bro. Ang nagturo sa inyo SDA, bro, nag-invite kayo ng mga taga-ibang church na meron dun sa namin, dun sa online sa group chat namin, may guest kami na isang SDA. Tapos yung topic kasi namin yun nasa Revelation. Tapos siningit niya yung 666 tungkol dun sa Santo Papa. Kaya yun yung naitanong ko sa inyo kanina. Mga Freemason kasi yan, yung mga sila Ellen G. White, mga Mason kasi yan, kaya dinisenyo talaga yan para anuhin yung church. Tsaka kasi ako may pagka-skeptic ako, hindi naman kasi ako agad naniniwala. Kasi maganda yung galing mo na yan, bro. Sa pagkakaalam ko yung Santo Papa, may 200 na, di ba? Tapos sabi sa Revelation, isang tao lang yung merong tatak, yung merong pangalang 666. So parang malabo, 'di ba, na Santo Papa 'yun. Kaya yung basis kasi bro, lie, kasi nungalingan kasi hindi nga Vicarius Filii, yung nasa tiara, Vicarius Christi. 'Di ba? So bakit naka-pattern sa kasinungalingan yung interpretation nyo? Dapat sa katotohanan naka-pattern, 'di ba? Kahit ba sabihin natin isa lang, pwede talaga, sige, marami yung Antichrist. Kasi sabihin, marami talaga Antichrist, bro Kasi kami partial preterist, partial preterist. Yung sinabi ni Sir Nash na si Satan yon,
Sa amin yun din yung paniniwala namin, yung 666. Si Satan 666. Tapos nagmamanifest siya sa mga iba't ibang katauhan. Sila Emperor Nero, sila mga antikristo sa amin, bro. Ganun. Maraming instrument, no? Sabihin natin instrument. Aleister Crowley, sila Anton LaVey, yung mga, yan, si Ellen G. White. 666 sa amin yan, bro. Manalo! 666 sa amin yan. Nalasahan, bro. Ganyan kami mag-interpret ng pag anti-Protestant approach yung gagamitin naming interpretation, pasok yan. Kasi idealism kami. Sila, bro, ang view nila, bro, historicism. Yung historicism, bro, grenade talaga yan. Anti-PayPal yan talaga, bro. Search mo yung historicism. Kaya hindi ako masyadong na-open sa Catholic kasi meron din naman tayong yung pagkakapareho sa faith natin. Ano ba, Trinitarian kayo, Trinitarian din kami. Bro, ang tanong kasi saan ba nanggaling? Saan ba nanggaling yung yung doctrine na Trinitarian doctrine? Saan ba nanggaling? Saan nagsimula? Sino ang unang gumamit ng term Trinity? Yung term kasi ako bilang born again Christian, yung paniniwala ko diyan, hindi paniniwala yung Trinity, katotohanan na yan. Yes, katotohanan siya, pero kasi meron niyang siyang meron niyang siyang panahon na hindi pa ginagamit yung term na Trinity. Pero yung Trinity saan siya nagmula? Di ba? Ako, nanggaling ang Trinity. Mismo sa Trias. Yung Trias, pero, bro, diba kasi yan yung unang ginamit dyan, Trias. Yung tumutukoy dun sa pagkakaisa ng tatlong divine person na Father, Word, at saka Holy Ghost. Holy Spirit. Yan yung Trias. Tapos si Tertullian naman, Trinitas, Latin kasi si Tertullian eh. Tapos yung Trinity, later yan, English yan eh, Trinity. Kasi meron niyang meron niyang explanation yung Trinity kung bakit eternal sila, di ba? So yung nag-found ng niyan or parang ganito brother, no? Wala pin Trinity. Parang ito yung best explanation yan. Di ba dati ng panahon ng mga apostol, wala pa naman yung word na Catholic, Christian pa lang. Di ba? Pero yun din yan, isa lang din yan. Nag-exist na. Ginagamitan siya ng term pero with the guidance of the Holy Spirit yan. Pero actually meron na rin, di ba? Meron na rin Catholic sa Bible. Imposible magbigay ka ng pangalan sa hindi pa nag-e-exist. Di ba? Ganun. Halimbawa sa sa Isaiah or sa Mark, no? Sabi doon na ang kanyang bahay or templo tatawagin bahay dalanginan ng lahat ng bansa or bayan. 'Di ba? Catholic na 'yun eh. Yun pa lang eh. Lahat ng bayan, lahat ng bansa, Catholic. All, lahat Catholic, sinabi all. Yun kasi yung meaning nun eh, Holis Ecclesia. Diba? So sa Bible talaga meron ng Catholic. Yung etymology niya, bro. Kahit yung yung trias kasi yung tree sa symbolical approach ng mga Hudyo. Unity kasi pag sinabing tree, unity. So unity tapos tree, unity, trinity. Yun yung bro, trinity or triunity. Or yung diyan sa may John 1 John 5:7 tsaka 8 yung tatlo, triunity. Ang tatlo ay nagkaisa. Tatlong nagkaisa, pineksi yan, naging isang tatlo or triunity, trinity. Yun yung ibig sabihin niya, bro. Kaya naalala ko tuloy dati na may nakausap akong saksi ni Jehovah, parang hindi lang, parang anti-trinity talaga siya. Sinabi ko sa kanya, sige, given, wala yung word na Trinity sa Bible. May mababasa ko rin bang unity sa Bible? Wala rin naman, di ba? Yung paniniwala nila mismo. Wala rin naman yung sa Bible yung unity, yung Unitarian. Yung kasi nasa Bible yan na... Kaya lang, kailangan na lang i-paraphrase yung Yung kunyari, yung Diyos kasi, yung Trinity kasi ganito, no?
Diyos ang Ama, Diyos ang Anak, Father Diyos ang and I, Espiritu. Father and I are one. Nasa all yan. Yung palang unity na yun eh. Father and I are one. Unity na yun. So, kailangan mo na lang i-paraphrase. Ganun din naman sa kanila eh. Yung paniniwala nila na walang persona yung Diyos. Walang tatlong persona yung Diyos. Wala rin naman sa Bible yun eh. Na walang kapersona yung Diyos. Yung paniniwala nila yun. Kaya Dapat kasi yung may tututulan mababasa nila doon sa dyan, Bible hindi na, yung term talaga eh. Kung marunong ka talaga makipag-debate, hindi yung term yung tutulan mo. Ang tutulan mo dyan, yung nilalaman ng doktrina. O ano, tututulan mo na hindi Diyos si Kristo, hindi Diyos ang Holy Spirit. O kaya tututulan mo na, kasi ang foundation ng Trinity isang Diyos. O hindi mo dapat baluktutin yan. Ang tututulan mo, isang Diyos, yung isang Diyos na inireveal sa New Testament, tatlo yung persona, Father, Son, Holy Spirit. Tapos, yung tatlong persona na yun, fully God yun, hindi yun partial, fully God, same substance, co-creator, coexistence, tapos isang Diyos lang. Yun yung tututulan mo, hindi yung term lang tututulan mo na, yung term mo wala sa Biblia yung Trinity. Pa-correct ako, Hindi Uncle, ganun kung kasi. yung ko. Kasi yung parang salitang God, tumutukoy siya sa tanong na what or ano. Parang sa nature. Tapos pag tatanungin mo naman kung yung Diyos Ama, di ba? Ganyan, kunyari, sino ang Diyos? Yan, yung Diyos Ama, Diyos, di ba? Pero ano ba ang Diyos? Ano ba ang Diyos Ama? Diyos. Ano ba ang verbo? Diyos. Parang gano'n yung nasa nature yung God. Yan, Trinity. May tinanong pa nga sa akin dati na kung halimbawa, paniniwala nila na yung verbo daw yung nagkatawang tao, hindi si Jesus Christ. Ha? Pangalan nga ni Jesus Christ yun, Revelation 7, Revelation 19:17, diba? Sabi nila, sa John 1:1 daw, wala ka naman daw mababasang Jesus doon, verbo. Kasi sino ba yung verbo? Common sense na lang yung gagamitin doon, di ba? Sana yan, John 1:14 mo makikita na yung son of verbo daw yung nagkatawang tao, hindi daw si Jesus, yun sabi nila. Begotten son. Eh, tatanungin mo sa kanila, sino ba yung begotten son? Diba nakalulat dun? Kumbaga, yun, yung salita daw yung nagkatawang tao, hindi si Jesus. Ayun nga, sino na yung katawang tao ngayon? Kaya nga, yung Jesus kasi, sino na yung katawang tao? Kaya nga, ang Jesus kasi yung Joshua, God save kasi yan, di ba? God save. Yahweh is salvation. Yung yung Jehovah's Witness, naniniwala sila na si Jesus at si Saint Michael the Archangel isang persona lang. Kaya parang paganism yung ganyan doktrina eh. Napanood ko yun, yung pati SDA, ganun din pala. Pag-akyat ni Jesus sa langit, naging si Archangel Gabriel daw siya. SDA din pala ganun. Sa SDA naman, pala. parang iba yata paniniwala nila doon, parang plan yata yung word sa kanila, plano ng Diyos, yun yung paniniwala nila. Diba Mormons din yata, naniniwala sa ganun yung Mormons. Yung SDA pala, Trinitarian, pero naniniwala sila si Saint Michael tsaka si Jesus Christ, isang persona lang, anghel lang. Ang weird parang saksi ni Diyos. Trinitarian ng mga yun. By the way, end na natin. Tulog na. Tanong dyan bro, bakit hindi ka pa Catholic, ano pa ang kulang? Ano pa ang hinahanap mo? Brother Alone. Ano pa ang kulang sa'yo na para mag-Catholic ka or ano? Ano pa ang searching mo? Ano pa yung mga hindi ka maliwanagan sa doktrina ng Catholic? Sa akin maliwanag naman yung Catholic Church. Para sa amin din maliwanag. Pero kasi bro, kung maliwanag tas agree kayo, kung maliwanag tas agree kayo, bakit hindi kayo Catholic? Ba't nakahiwalay pa kayo? Hindi naman. Para sa akin naman, hindi naman namin pinaghihiwalayan. Pero basta, whether na sa Catholic Church ka nagsisimba o whether sa born again, kasi pinakamahalaga doon yung pananampalataya kay Jesus Christ. For example bro, kasi magkakaano yan, kunyari, si Mary, si Mother Mary ba is Mother of God para sa inyo?
Theotokos, God bearer. Yes, tama. Ito, si Mary Basildes. Yes. Mary Basildes. Dahil bro, magkakatalo dyan bro, sa Eucharist bro. Tsaka sa mga sacrament. Kasi dami yung mga sacrament. Yung sacrament kasi sa amin bro, siya, legit na dadaluyan ng grace. Kumbari, makasalanan ka, nagsisika, tapos mag-take ka ng Eucharist, talagang masasanctify ka, mapapabanal ka. So, sa akin, yun yung kaiba talaga bro. Iba talaga pagka nag-take ka ng Eucharist, no? Siguro yung difference lang natin kasi sa amin, 'di ba? Wala kami mga image ganon. Yun lang yung nakikita kong difference lang. Difference sa amin. 'Di ba sa inyo may mga image, 'di ba, ng mga saints? Sa amin wala. Pero meron kaming cross. Yun nga, Uncle, yung bro, yung sa Eucharist. Kasi sa amin bro, naniniwala kami na itong Eucharist, ito yung literal na body and blood ni Kristo. Na pagka yung pangako niya na sino man ang kumain ng aking laman ay magkakaroon ng buhay at muli ko siyang bubuhayin sa huling panahon. Yun yung pangako niya, muli ko siyang bubuhayin sa huling panahon. So siya, malaking big deal siya pagka walang ganon, 'di ba? Kaya nga yung mga pare namin, pati yung may mga sakit, dinadala nila ng Eucharist yan, yung mga di na nila kayang pumunta sa simbahan. Ang pare namin nag-e-effort na hindi para i-Bible study ka. Mag-e-effort yan. Pag hindi mo na talaga kayang pumunta sa simbahan, dadalhin niya sa iyo yung Eucharist. Sa mga may sakit, bibigyan kanya ng mga sakramento. Kasi yun talaga yung kailangan ng tao, hindi yung knowledge ng knowledge. Tapos, hindi mo naman din Kasi sa amin yung doktrina namin bro, mabigat masyado. Hindi sa amin inaatang ng mga pare na, uy kayo, kailangan sobrang talino nyo sa doktrina natin mga hypostatic union. Yung mga conception, aralin nyo mabuti yan, God died literal. Kasi alam ng mga pare, ng kaparian namin, pati mga obispo, na itong mga doktrina ng Catholic Church, hindi lahat to kayang nguyain ng simbahan. Yung kaya sabi, diba, yung mga partial lang. Hayaan yung mga minsan kayang tanggapin na tumanggap. Pero ang ginagawa talaga nila, yung Eucharist yan talaga. Kaya minsan sa sobrang wala na talagang alam. Kasi busy panay ang trabaho, nahihikayat na sa iba. No? Nahihikayat. Ang nawawala, sabihin pa ng iba, no, Uncle, no? Dati akong Catholic. Hindi mo naman alam yung aral ng Catholic bago ka lumipat. Hindi mo pala alam. Dapat pagka andyan ka na sa estado na inaano ka na ng iba, mag-aral ka na. Mag-aaral ka na, start ka na magtanong-tanong. Kami kasi no, yung sasabihin nila, dati akong Catholic, no? Ngayon, nagbago na ako. Para sa akin, parang hindi maganda yung gano'n Kasi unang-una sa lahat, no? Nung Catholic ka, gumagawa ka ng makasalanan. Walang kasalanan naman yung Catholic Church kung bakit makasalanan ka, ikaw mismo. Tama. Kasi, di ba, hindi naman tinuro, siguro naman hindi tinuturo sa misa na mag-drugs ka, mag-kidnap ka, mag-rape ka. Walang ganun. Panay nga morality. Ibig sabihin, yung tao yung may problema, hindi yung dating religion niya. Yung sin personal yan. Hindi ka pwedeng kahatulan ka, magtuturo ka ng iba. Kasi Katoliko ako, kaya ako ng rape, hindi pwede ganun, sasabihin mo sa judge ganun. Kasi parang, nag-addict ako kasi Katoliko ako. Katolik pa ako. Dati nung Katolik pa ako. Sa judge, sa mga sumira. Walang ganun Dati Katolik pa ako, lagi akong nag-yoyosi, lagi akong umiinom ng alak. Actually, ako dati naman akong dati rin naman akong Catholic, pero never naman ako nagsalita ng masama sa Catholic Church. Parang ang nangyari kasi dati, Catholic sila, kaya sila makasalanan, tapos ngayon lumipat sila ng religion, nagbago na sila. Yun kasi yung sense daw ng born again, ng born again, parang bagong nilalang ka. No? Ang problema kaya nag-born again ako kasi ako na personally labas naman yung para sa akin kasi doon ako natutong yung gumamit ng Bible, magbasa ng Bible kasi dati ako personally sa katauhan ko wala akong hilig sa sa spiritual para
Doon lang ako naging mahilig sa pagbabasa ng Bible, sa pagpipray. Oo. Bakit ako bro? Ang galing ko sa Bible. Pero wala kasalanan yung pagiging Katoliko ko dati. Kung bakit gano'n ako. Di naman ako Wala namang nag-protestant. kasalanan kasi sarili ko. Sayang. Dapat Oo, nag-aral eh, ka in a Catholic way, mas malalim Lumaki sana. ako sa lumaki ako sa born again, pero nung nagsuri ako, Catholic rin bagsak ko talaga eh. Nag-born again ka ba, Brother Benji? Opo, kasi nung bata ako, yung lola ko lumipat ng born again. Eh di syempre, yung lola ko nag-aalaga sa akin, sumama ako. Tapos ngayon, nung lumaki ako, nung last year lang ako nagsuri ulit ng sabi ko, bakit ba pag yung mga doktrina palagi or naririnig ko palagi online, sinasabi nila, sa demonyo yung Catholic kasi ganito, sumasamba sa rebulto, sabi ko, bakit ganun? So, syempre, nag-research na ako, so yun. A week later, napunta ako dito sa TikTok, nakita ko sila Brother Nomina Sacra, ayan. Naging interested na ako kasi magaling si Uncle Nomina Sacra mag-explain. So ayun, nag-ano na ako. So, kausapin natin si Pope Leo. Bro, bakit mo bina-blaspheme yung alagad ng Diyos, bro? Brother Leo, kung sino ka man. Yung Pope kasi nila, si Eduardo Manalo. Bro. Salita daw, bro. Inuutusan ko kayo mag-mute. Lakas ng tama na ito, no? Salita daw, bro. Tingin mo, bro, mapag-convert ka ng Catholic sa ginagawa mo, mako-convert mo sa church nyo? Sa ginawa mo na yan, bro? Nag-iisip ka ba, bro? Ito yung umakyat kasi ang nakalagay dito, Pope Leo. Pope Leo the 14. Sabi niya, Pope daw. So, brother Pope, anong naisip mo, bro? Nabulungan ka ba ng Diablo, bro? Wala yan, ayon silang yan eh. Para lang yan. Hindi kasi, totoo naman, nalangan naman Diyos nagbulong sa iyo niyan. Di ba? Nakakal ba yun sa to be honest, inaasahan ko magiging pop si Sino ba to? Si Tagle? Si Cardinal Tagle ba yun? Pilipino. Siyempre ako kahit di naman ako Catholic, proud pa rin ako Pilipino. Nagulat ako, iba yung Actually sa kanila, alam ko, balita ano ko lang to pag parang isip-isip ko lang. Para sa akin, sa kanila, wala talaga sa kanila gusto maging Pope, no? Para sa botohan sa kanila. Kasi talaga mahirap talaga maging Pope. Sobrang daming niyan. Daming gagawin talaga niyan. Sobrang yung ganito kasi yung pagpili ng Pope, no? Bali yung church, alam naman natin ang church ginagabayan ng Diyos yan, di ba? Nasa Bible yan. Holy Spirit. So, kung ginagabayan ng Diyos ang church, pag nagbotohan yan, iyon yung kagustuhan ng banal na Espiritu Santo at sila lang ang nag-declare. Iyon yung method, yun yung way ng method. Ngayon, kung mapansin mo, bakit may mga, ito nga yung argumento dyan. Bakit maraming mga pope na may mga issue, may mga salbahe, may mga masungit, suplado, may bata pa. Pero ang nakakapagtaka dito, kahit may mga pope na masamang ugali, bakit wala silang na-define na dogma na mali? Kahit may batang pope pa, bakit ganun? Kasi ginagabayan sila ng Espiritu Santo pag ginagamit na nila yung authority nila, yung ex-cathedra. Pero yung personal, wala naman stand ang Catholic Church na ang isang pare o ang isang leader, hindi na yan magkakasala, perfecto na. Wala namang ganong stand ng simbahan. Pero yung authority nila, the way sila mangaral sa mga tao, ang papakinggan mo talaga dyan mismo si Kristo. So walang na-define na maling doktrina kahit maraming mga ganon pinagdaanan ng mga pope. Iyon yung pinaka-argument. Kaya yung argument na sinasabi nyo, maraming masamang pope, babalik yan sa inyo eh. No? Pag tinignan mo yan in a positive way. Kasi ang dami palang masamang ugaling pope, wala naman silang na-define na maling dogma. 'Di ba? Lahat ng mga dogma na dinidefine nila, talagang totoong doktrina. Nasa Biblia, talagang pag pinaglaban mo, idinibate mo, nasa side ka ng katotohanan, mahirapan kang talunin. Kasi yung dogma na yan, dinefine yan, no, sa tulong ng banal na Espiritu Santo. Kahit suplado ka pang pope ka,
No? So, yun yung dapat yung tignan dyan. May masama poop, may ganito poop, salbahe poop. Parang siya uncle si ano, yan yung Pope Leo. Parang siya yung ano, katumbas ni Serilac sa atin. Lakas mo na lang tado. Hindi, mo na yan bro kasi ano yan eh, kulang sa pansin. Uncle? So, bale bro, napapansin ka na namin, masaya ka na ba bro? Hindi ka ba pinapansin ng mga magulang mo? Bro? Kulang ka ba sa pansin bro at sa amin ka nang aamot ng pansin? Bro? Kasi papansinin na kita, napansin na kita, okay ka na sana, no? Ang gawin mo bro, pag hindi ka napapansin ng magulang mo, maggala-gala ka, makipagkaibigan ka, no? Huwag kang nakikipag-usap sa pader, tsaka huwag mo laging kinakausap yung pusa mo. Sabi nga niya ano, no? Kaya pag-usap ka sa tao. Si Uncle Nash, sino mo ginawa niya? Former executive minister. At least ba, no, binigay pa rin yung ano, no? Yung tagdang position na ano, tamang pangalan. Former executive minister. Ito si Chinchin, okay nakausap ka na ni Chinchin. Kasi parang gusto mo pansinin ka namin, nagpapapansin ka, kulang ka sa pansin. Kasi yung ginagawa mo, wala ka naman mako-convert diyan na Catholic into church, kung ano mang meron sa church nyo. Pero mapapansin ka. Mapapansin ka talaga. Papansin nyo, no? Pansinin natin. Ganon. May makukuha mo naman yung goal mo as papansin. Kaso, anong bearing? Wala ka naman palang mapapala. Mapapansin ka lang. Kulang ka sa pansin. Diba? So, tingin ko, minsan-minsan, maggalagala ka rin ba? Makipagkaibigan ka rin sa mga tao. Huwag mo laging, pag magmasama loob mo, sasagot-sagutin mo yung nanay mo. No? Palaaway ka, pati nanay mo, inaaway mo. Huwag ganun. Ano ulam Oo, tatanong ka anong ulam, awayin mo pa nanay mo pag pinagugas ka ng plato. No? Huwag ganun, no? So, baba ka na ba? Kaya kalba, ibaba na rin ako. Thank you sa inyo. God bless. Sige, so nakatulog na si Uncle natin eh.